meron pa tayong mga pitasin pa. Kaya lang syempre hindi mawawala, meron rin tayong mga tulongges, lalo na sa ganyan. Unang-unang pagraratsada ang kalamansi. Actually di lang naman po sa mataas po tumitira ang mga tulongges, kundi bagkos kahit po sa mababang presyo tumitira rin yan. Siyempre wala po siyang ipambibisyo, wala po siyang ibibigay sa kanyang kabit kung meron siyang kabit. Yan o, ate pong pang December o. Yung gamais December, pwede rin po yan pang January. Magandang araw po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po ay kung saan ay dito po tayo sa ating pong kalamansian sa tabing ilog. Ngayon ay magandang balita dahil siyempre yung pong ating kalamansi ay bumibilis po ang bentahan. Sabihin, kung dati-rate mga katribya, matumal po ang kalamansi itong nakaraang September. Pero ngayon mga katribya po ay ayon po doon sa mga nagtitinda, ayon din po sa mga, alam nyo na, doon sa mga kumukuha, pati rin po yung mga ahente, mabilis po ang bentahan po ng kalamansi. Medyo umangat po ng kaunti yung pong kalamansi natin sa 500 at yung pong iba pag maganda ang bunga mukha po ng 550. Kaya depende pa rin po yon mga katribya po doon sa klase noong kalamansi. At siyempre alam naman natin pagka po marami na pong naghintuan o naubos ang bunga ng kalamansi, asahan na po natin ang pag-angat po nito. Kaya yan na po yung ating inaabangan. Kaya naman yan, itasin na rin talaga yung ating kalamansi. Yun naman po ang ating hinihintay, yung pag-angat po ng ating buong presyo. Mahirap po kasi tayo po ay makikipagsabayan doon po sa mababa. Sabi nga, pagka sumabay tayo sa mababa, asahan po ninyo mababarat po ang inyong paninda. Pero pagka halimbawa ay matsempohan natin yung gaya nga niya na tumitinag, kung kasi October, sabi nga naman po namin sa inyo, ang buwan ng October, yung mga kalahatian po niyan ay unti-unti na pong umaangat po ang presyo. Kumbaga kumakati na yung mga merong kalamansian. Yung kanya pong mga bunga ay nauubos na. Kasi malakas po makaubos po dyan yung pong pigaan. Tayo naman, siyempre, yung pong ating kalamansi, meron tayong nakaumang. Kaya lang siyempre talaga tsatsagain natin. Lalo pagka ganyan pong umaangat po ang presyo ng kalamansi at wala na rin pong mapitas po ang iba, dyan na nga po ang mga lupin din ay naggala. Kaya naman ay talagang iba pong mga natitira ayun, hindi kasi marami na po ngayon po yung ating pong mga malalaki nito. Bukod na po yung ating pitasin, bukod din naman po yung ating pang November, pati rin po yung ating pong pang December ay meron din naman. Nakakatuwa mga katribya dahil po yung ating mga buko ay magaganda po ang bilog. Ibig sabihin wala po marami pong sira magaya po nun sa ibang kalamansian. Meron kasi tayo mga katribya pong nakitang kalamansian ay kabata pa lang niya, halos po yung mga gasaresa, mga sira. Pero yung sa atin, ayan o, mga buo o.
Meron kasi tayong pangontra sa mga insekto. Kaya hindi po lapitin ng mga insekto yung ating pataba na ginagamit. Siyempre, hindi naman po natin pwedeng panghawakan yan. Mamaya, sabihin po natin iba yung pagka nakagamit merong masira yung kanyang bunga, isihin pa tayo. Ito po kasi, experience na po namin dito sa aking pong kalamansi. Wala po tayong spray na ginawa dito. Mula nang po tayo magpabunga ng ating panag-ulan, pero puno po ng buko at patuloy pang namumulaklak ang ating pong kalamansi. Kahit marami po siyang bungang nakalitaw, hindi siya naghinto ng pagbubulaklak. Ibig sabihin, hiyang na hiyang sa atin yung pong ating abonong ginamit. Kasi dati-rate kapag po ganito, maraming beses tayo kumisa nakakapaglagay po ng ating abono sa ating kalamansi. Sandali lang, tapos na yung gusar niya. Ito tayo, ito pa. Ang ganda ng kanyang bunga. Siyempre pati rin yung damo rin tumataba din siya. Talagang pagka po malulusong tayo sa kalamansian, hindi natin maiiwasan na hindi tayo magtanggal ng ating baging. Ito ng mga nakakatuwa, pag marami pong pitasin ng kalamansi ninyo, marami pang maiiwan, sulit. Pataba lang halos po yung ating naging puhunan dito sa bunga na yan. Ay pagka tinag-tinag gaya nyan, bumibilis na po yung bentahan. Masusulit po itong ating lagay na pataba. Yung ating naagapan. Ito, lalo na ito. Yung ating mga baging. Tinutulan natin. Ngayon iba sumupang pa. Kaya hinahang natin siya. Doon po sa mga katribya po natin na napitas ang inyong kalamansi sa mababang presyo. Kasi naman pong ibang merong pitasin pa. Wag po ninyong madaliin. Uumpisa na po yung pag-angat ng presyo ng kalamansi. Yung nakagandahan po pagka meron kang maraming nakaumaw. Ayan, tanggal tayo ng ating sangang tuyo. Hindi tayo masisiro. Ayan. Marami tayong palakihin na, meron pa tayong mga pitasin pa. Kaya lang siyempre, hindi mawawala, meron rin tayong mga tulongges. Lalo na sa ganyan, unang-unang pagraratsada ang kalamansi. Actually, di lang naman po sa mataas po tumitira ang mga tulongges, kundi bagkos kahit po sa mababang presyo tumitira rin yan. Siyempre, wala po siyang ipambibisyo, wala po siyang ibibigay sa kanyang kabit kung meron siyang kabit. Yan o, ate pong pang December o. Yung gamais December, pwede rin po yan pang January. Makukuha na po natin yan. Napakasipag
magbulaklak at magbunga nitong ating kalamansi. Ayan. Sarap pong pitasin ito, oh. Kahit po sa pigaan mga katribe, pasok na pasok itong ating kalamansi dahil malalaki, tsaka po makakatas. Ayan, oh. Puno ng bunga, oh. Sa 500 mga katribe, maganda na po yung presyo rin na yan, lalo kang ganyan na marami kang pipitasin, sulit. Di ba kagaya na sa 300 ang kalamansi, 350, iba netong 200, kaya halos wala na po matitira doon sa may-ari. Pero yung 500, 600, maganda-ganda pa po ang kikitain po nung magkakalamansi, lalo na pag ganitong tigib sa bunga. Ayan, oh. Grabe, nakayok-yok na. Ayan, meron na rin po tayo ngayong herbicide din, o damuhin. Ito, lumapa na po yung ating kalamansi. Ayan. May parte po na marami tayong pitasin, may parte naman na walang gaano, pero yung pansunod ay marami. Yung ating pangkatapusan, pwede natin paabotin din ito ng November. Yan, ganun na rin po ang size. Ito. Isang banda rin mga kataribya, yung pong mga mamimitas, lalo na pag iyon ay pinapasok po ninyo sa isang kalamansian, pati po yung pangkabilang buwan nakukuha. Marami na po mga katribya pong nagpitasan, halos pang ang matitira nila pang November na. Yung pasok po ng October, lalo ng ganito, nakakayod na po mga katribya. Yung halos ibang mga gaholen nakukuha na siya, dahil gusto po ng mga tagapitas makarami sa hirap po ng buhay, lalo na pag mababa ang kalamansi. Yeah. Gaya niyan, tumitinag na naman po uli ang kalamansi. Asahan na po natin yan, lalo magkakaubusan ng bunga. At pagka po nagkaubusan, ayan, ayan, dami, ang sarap ng pitasin. Yung pong ating kabila, kapitbahay natin ay pang November na lang ipitasin, bus na. Sa atin na lang po halos yung natitira, tsaka yung sa aking utol na hindi pa napipitas, na basal pa. Meron ng kalamansi tayo, hindi na po pwedeng i-delay. Meron naman pwede pa nating i-delay, dahil yan, o, ang dami po ng ating mga maliliit. Tingnan nyo po, nakaraang sabog lang po natin dito noong July, August, September, October. Kaya yung mga gaholin na yan, bunga na po ng ating October yan. Yun yung sabog po natin ng July. Pero yung mga bulaklak na lumalabas, saka po yung mga nakapanagtag na, bunga pa yan mga katribya noong ating pataba. Napaka tagal po ng epekto sa kalamansi natin. Wala na po tayo ritong hinalo na puti. Ngayon nagtatanong yung iba kung ano raw ba yung puti natin ginagamit. Hindi na po natin sasabihin, dahil may nagagalit na. Kaya na po natin sila po mag-isip kung ano ba yung puti na yun. Marami naman pong abonong puti, hindi, bahala na po sila mag-isip kung ano yun. Pero tayo, yun na lang pong ating pinanghahalo dyan, yung sulfate nung una natin ginamitan. Pero ngayon hindi na po natin ito ginamitan ng sulfate,
puro organic na. Kagandahan naman ay lalong nakabuti sa ating pong kalamansi. Lalo po siyang mas bumerde, mas gumanda, mas dumami ang bunga. Ayan, hindi naman po natin kailangan na mag-invento eh. Nakikita naman ninyo sa video yung pong ating kalamansi puno ng bunga. Meron tayong mga pailan-ilan na natutuyo ang sanga. Natural lang po yan sa kalamansi. Hindi po talaga mawawala yan na merong matutuyo. Pero hindi kagaya dati na marami. Hindi tayo gumagamit ng synthetic. Ang nakakabili po dito, ang dami niyang bunga. Pati yung mga maliliit. Yan. Bedaig pa natin po yung nag-alaga ng spray. Doon sa isang tinan natin kalamansi, ang liliit ng mga buko, mga sirana, yung mga ganito, mga sirana yon. Yan. Pero sa atin, mabibilang mo lang yung sira, pero marami po yung buo. Ito. Pagka po kasi mga natusok na po ng putakte, sira na po siya. Magiging kupildong na kanyang itsura. Ito po yung ating tinanggalan ng ating baging. Mga natuyo na po yung iba nating tinanggal, pero di pa tayo natatapos. Ayun meron rin mga ilang na may sira Kaya po ngayon nag-aaraw ay tumitira na po ang ating mga insekto. Pero ang kagandahan naman itong sa atin, bagamat hindi po tayo nag-spray, mga buo ang karamihan. Yan. Tsaka makapit po yung ating reject. Kaya kamisan tagal po yung pagka malaglag merong kalamansian, dumidilaw na po yung ilalim po na yan dahil po doon sa mga reject. Ang sarap ng pitasin. Yan. Kaya good news sa mga merong natitira pang bunga, wag po ninyong madaliin ang inyo pong kalamansi, dahil pagka umaangat po ang presyo, umaangat din po ang dilaw. Pagka umangat naman po yung dilaw ng kalamansi, ayan, mahahawa na po yan yung ating pong mga berde. Importante, meron kang mapipitas. Hindi man po maglibo ngayong October, at least yan mahigit po sa 500 ang po pwede po natin siyang madali. Dami nating palakihin Alam nyo mga katribya, dito po sa ating kalamansian, meron po tayo ritong katulong na pumipitas. Ikatulong tayo rin mamimitas. Katulong natin dito mga katribya, siyempre ating kaibigang kawatan. Hindi kompleto ang kanyang araw kapag hindi siya makakaduwit ng kalamansi. Kaya nga pagka halimbawa lumusong na yung kawatan na yon, asahan mo na may mawawala. Yun ang mga isa pong pangunahin natin na prospect. Siyempre kaya lang wala pa tayong ebidensya. Kailangan natin siyempre magkaroon tayo ng ating evidence. Ika nga, kalimang makuha man natin at ireklamo, meron tayong ipakikita o ipapalag. Kaya kapag salita lang, babanggit tayo ng pangalan, pwede ka pang buweltahan yan. Kaya lang natin, importante, marami pong bunga ang kalamansi natin, bumibilis na po ang bentahan ng kalamansi, marami tayong nakaumang sulit ang ating abono. Nilagay lang natin dito mga katribya sa 400 na puno, pati na rin po sa matanda ay nasa 7 bulto na ating abono ang inilagay dito. Pero wag ka,
Yun naman pong bunga wagas. Grabe, talagang masisiyahan kayo. Matanda na itong kalamansi na ito. Nasa kuha na ito, mga nasa 9 na taon. Pero ngayon umahato pa siya sa bunga. Malalaki pa ang bunga niya. Yan po kasi ang isa sa nagiging epekto ng ating tamang pag-aabono. Yan, nakatama tayo. Yan, ang dami pong maliliit. Grabe. Yung may punggos naman sa atin, madalang na. Kailangan na natin sumuot. Ayan, no? Grabe, dami natin pang December, malay natin yung December po na yan ng gumanda presyo, meron naman tayong mahuhuli. Kaya bawat buwan mga katribya meron tayo pitasin. Di lang po natin siya pinipitas dahil mababa po ang presyo. Yan ang po kagandahan kasi sa kalamansi, pwede natin siyang i-delay. Sacrifice nyo lang yung bunga po na yon. Kasi una-una wala naman siyang presyo, halos wala rin matitira. Hintayin mo na pong umangat, maliban na lamang kung wala akong panggastos. Kasi pagka wala kang panggastos, mapipilitan ka kahit sa mababa iyong pitasin, lalo na kung mag-aalaga ka ng bulaklak, mag-aalaga ka ng bunga, talagang obligado mo talaga siya po ay pitasin. Tayo naman kahit paano, meron naman tayong nakukuna, kaya nakakapaghintay po tayo ng presyo. Siyempre talagang ganon, kailangan mo makipagsapalaran. Kasi hindi ka naman makikipagsapalaran, hindi ka makakadali ng magandang presyo. Gaya noong iba, hindi sila tempo. Meron niya pong gusto gayahin si nanay nung nakaraang kabagsakan ng kalamansi. Gagayahin doon nila si nanay na hindi magpapapitas hanggang hindi po umaangat ang presyo. Nangyari, hindi rin po nakatagal, nainip. Papitas niya yung kalamansi niya ng 700. Dati-dati nung April 500 ang kalamansi, 500 siya. Kaya lang como ang kalamansi po ay umangat, nung naglibon na ang presyo ng kalamansi, naubos na po yung kanyang bunga. Wala na, hindi rin siya nakatagal. Kaya kamisan hindi sila makagaya sa kalananay sa patagal ng paghihintay. Gaya no, lalo sa ate, misa talaga makikita mo talaga ang kalamansi natin lumidilaw, dilaw na siya. Kaya lang yung sa atin naman, di naman kasi siya ganung puno ng bunga, nakagaya ng iba na talagang tukol, sabay-sabay. Yung sa atin kasi anda-anda, lahat ng buwan meron. Kaya wala tayong nagiging problema. Kung magpa-delay man tayo ng ating pong bunga, hindi nasasaktan ang kalamansi natin, dahil hindi po siya napupuwersa. Mapupuwersa lang po ang kalamansi ninyo mga katribya pagka po sabay-sabay ang inyong alaga. Tayo naman hindi. Gaya niya, nakita niya po yung ating kalamansi, may pitasin, meron palakihin, marami pong mga maliliit na bunga. Ayan, dami niya, no? Kala mo siya in-spray, mga buo. Kaya pag napitas na po yung iba, meron ulit tayong pansunod. Yan po yung gusto nating i-motivate sa mga nagkakalamansi, na hindi dapat na ang kalamansi natin ay isang bungahan lang sa isang taon.
na pag natsempuhan mo yung kamurahan, wala ka ng pambawi. Hindi na gaya ng sunod-sunod ang kalamansi, ang bunga, marami kang hinihintay, lahat ng presyo masasapul mo. At yan po yung ating itinuturo sa ating mga katribya. Kaya kung gusto natin na kalamansi po natin ay maging continuous ang kanya pong pamumunga, continuous din po yung ating paglalagay ng abono at pag-aalaga. Pero gaya nung ipinakita namin sa inyo, naggubat na kalamansian, merong nagsabi sa atin, hindi ikalugi yung may-ari doon. Ano kaya masasabi niya yung hindi uman na 1 taon yung may-ari doon? Kung yun ay kanilang pinaarkila, kikita siya doon dahil pinaarkila niya kalamansi. Hindi niya pinaarkila, tama nga, hindi mo ginastusan. Pero yung panahon na yung ginugol doon, hindi ka kumita. Nangyari doon, lugi ka pa rin doon. Lugi ka sa panahon, walang bumalik sa yung pera dahil wala kang kinita. Ayun, naturingan kang may kalamansi, kaya lang hanggang doon lang, na pabayaan lang, o tinatawag na, sabi nga niya, na abandona. Tama naman yun, abandon, inabandonado. Pagka talaga inabandonado natin yung ating kalamansi, hindi talaga tayo kikita. Sayang ang ating kalamansi. Ito sa atin, nakakapag-tutorial pa tayo, nakakalipat pa tayo ng iba-ibang lugar, pero hindi naman natin napapabayaan ang ating alaga. Siyempre, nasa time lang yan, time elements. Minsan naman kabatugan yung tauhan ninyo, hala, ngayon kapitbahay natin, ubos na bunga, wala na. Kaya kung tumaas man po ang kalamansi, hindi na siya makakatsempo, halawin na lang. Pero yun sa atin, basal pa. Doon po sa mga katribya natin, continuous lang po pag-aalaga. Ayan, na-update lang po natin sa inyo po yung ating presyo at saka sitwasyon ng kalamansi. Good news, mabilis ang bentahan po ngayon. Hindi na kagaya dati na matumal. Ngayon ay talagang pati na rin po ang mga ahente ay ikot-ikot na sila kung kailan sila makakakuha ng kalamansi. Siyempre, expected mo na rin, pati rin ng mga Tolonges, alam na po nila, alam na this. Paano mga katribya, ganito na lang po ang ating pong vlog, at God bless po sa inyong lahat. Kita-kita lang po tayo po bukas. Bye bye.